الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha, nawa ang pagpapala ng Allah ay sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sinumang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang araw na kung saan isa sa mga pinapaniwalaan ng mga mananampalataya na ang mga mabubuti ay papasukin sa paraiso, na sila ay sumasamba sa dakilang tagapaglikha, at ang mga may iyaong masasama ay matatamo ang parusa ng Allah Jalla wa'ala, at ito ay ang dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Nawa tayong lahat ay biyahan ng Allah Jalla wa'ala ng tamang patnubay upang matamo natin ang landas na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang landas tungo sa tagumpay at kaligayahan sa mundong ito at makakapasok sa paraiso. Ito ang pinakamataas na minimithi ng isang mananampalataya. Kaya dahil dito, sa gabing ito, biidnillahi ta'ala, ay pumatong tayo sa pang-11 na paliwanag ng hadith ni Imam Nawawi, rahimahullah. At itong hadith ay kanilang tinagurian na ang pag-iwas o paglayo sa mga bagay na mayroong pagdududa, at doon mo pupuntahan o gagampanan mo ang iyaong mga bagay na kung saan walang pag-alinlangan o pagdududa. Kaya dahil dito, simulan natin ang hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma. Qal, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang apo ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na si Hasan ibn Ali, na ang kanyang palayaw ay si Muhammad radhiyallahu anhuma, na apo sila ni Abu Talib. Si Abu Talib ay tiyuhin ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na siya ang tatay naman ni Ali. At itong si Ali radhiyallahu anhu ay nakapag-asawa kay Fatima, na anak ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya nagsasalaysay ng hadith ay isa sa mga apo ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, na isa sa mga rayhana. Ibig sabihin, isa sa mga bulaklak. Ito ay isang salita na kung saan sa salitang Arabic, isang idiomatic expression na ito ay kaaya-aya, kagiliw-giliw na tao sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. At walang pag-alilangan na isa sa mga pinuno ng mga kalalakihan o mga binata sa paraiso. Kanyang sinabi na memorya ko mula sa Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Itong hadith na ito, na kung makita ninyo na ang nagsasalaysay ay kanyang sinabi na talagang tandang-tanda ko pa at alam ko ang mga bagay na ito mula sa Sugo alayhi salatu wasalam. Aking nalalaman ang bagay na ito, kaya sabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, iwasan mo ang mga bagay na mayroon kang pag-alinlangan at doon ka sa mga bagay na wala kang pag-aalinlangan. Kaya napakahalaga ang bagay na ito, na kung saan inulat ni Imam Tirmidhi at Nisa'i na ito ay hadith na hasan at sahih. Kaya dito natin makikita na ang Islam ay merong napakainam na alituntunin na sadyang napakaliwanag, at ito ang dapat susundin. At ang mga bagay na nagbibigay ng pag-aalinlangan ay dapat nating iwasan. Ito ang kawastuhan at kainaman ng pananampalataya ng Allah Jalla wa'ala, na sadyang mayroong tama at tugma na paliwanag at mga salaysay at alituntunin sa anumang katayuan ng isang mananampalataya. Kaya dahil dito, ito'y bumubuo ng sinasabi nating pag-iwas sa anumang bagay na walang katiyakan. Kaya isang napakahalagang aral sa isang mananampalataya, na ang pananampalataya na pinagkaloob ng Allah Jalla wa'ala ay tunay na payak at sadyang napakaliwanag. Kaya ang kahulugan ng hadith na ito ay maaring gagamitin natin na bilang patunay na ito ay magpapaiwas sa atin sa anumang pag-aalinlangan, at ito ay magpapalayo sa atin sa mga bagay na meron tayong pagkakabalisa at pagdududa. Ito ay nanghulugan lamang na ang isang mananampalataya ay lalayo at iiwas sa mga bagay na mayroong syubha
mga bagay na kung saan hindi maliwanag para sa kanya. Kaya ito'y pinapakita sa atin na ang mga bagay na pinapahintulutan sa Islam ay sadyang maliwanag at ito ay nagdudulot ng katiwasayan at kapanatagan sa puso ng isang mananampalataya. At ito'y magdudulot ng kapanatagan sa kanyang kaluluwa. Subalit, ang mga mayroong pag-alinlangan at hindi masabi nating tugma at tumpak na mga pagpapaliwanag ay magdudulot lamang ng pag-alinlangan sa puso. At ito'y magdudulot pa ng iba pang pag-alinlangan. Kaya dahil dito, ang mga naunang tao, halimbawa si Abu Abdurrahman Al-Amri Al-Zahid, rahimahullah, na kanyang sinabi sa kanyang alipin, sabi niya, kapag ang isang tao ay totoong mananampalataya, ibig sabihin, ang antas ng Islam na siya ay Muslim, at siya ay mu'min, at siya ay muhsin. Kapag siya ay umabot dito na siya ay isang mu'min, walang pag-alinlangan, naniniwala at gumagawa ng mga pag-utos ng Allah Jalla wa'ala, walang pag-alinlangan na kanyang iiwasan ang anumang magdudulot ng pagdududa sa kanya. Kaya sadyang maliwanag ang kanyang iman at kanyang mga gawain na ito'y mula sa napakaliwanag na patunay mula sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Si Al-Hajjaj bin Dinar, rahimahullah, ay nagpadala siya ng pagkain sa isang tao na tendero doon sa Basra. Ito ay sa Iraq sa kanyang kapanahunan. Dati sila ay mayroong negosyo. So ang taong ito ay pumunta ng tindahan at nakita niya na limitado ang pagkain ito na kanilang ipinadala na kanilang negosyo. Kaya ang ginawa niya ay hinintay niya na maubos ang ibang panininda doon at ipinasok niya ito at pinataasan niya ng presyo. Kaya dahil dito, si Al-Hajjaj bin Dinar, rahimahullah, na kung saan siya ang tagapagmamahala nito na negosyo nila at sinabi niya sa kanyang tauhan, sabi niya, hindi maayos ang inyong ginawang ito. Kaya dahil dito, ang pera na nakita mo dyan, o masabi nating kita sa negosyo natin, ay wag mong dadalhin dito sa Madina, at dyan ay ibibigay mo sa mga mahirap. Dahil ang kanyang nais na ang kanyang kakainin o ang kanyang kinikita ay nanggaling sa halal. At tamang pinag-usapan na walang pag-alinlangan. Kaya dahil dito ang isang mananampalataya ay palagiang magmamasid sa kanyang paligid na kung ang kanyang ginagawa o kanyang ginagampanan ay walang pag-alinlangan na nandoon sa tamang katuruan. Kaya napakasimple na kung saan kapag ito ay may pag-alinlangan ay dapat na iwasan. Ito rin ay isa sa mga paliwanag, karagdagang pagpapatibay ng hadith na ito, na iwasan mo ang mga bagay na kung saan nagkakaroon ka ng pagdududa, na si Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nung siya'y tinanong sa panahon ng Hajj, na kung saan may mga tao na nagdala ng kanilang, sila'y nangaso at pinakain ito sa mga taong naglalakbay. Kaya nag-aalala sila na kung ang pagkain ba na ito ay pwedeng kakainin. Dahil ang isang manlalakbay na nagsasagawa ng Hajj, siya ay tinatawag na muhrim o nagsasagawa ng umrah, ay hindi pinapahintulutan na siya ay mga aso. Kaya dahil dito nasabi ni Aisha radhiyallahu anha, kanyang sinabi, na ilang araw lamang ang inyong pananatili sa paglalakbay. Ang pag-Hajj ay yaman ma'dudat, ay limitadong araw. Kaya iwasan nyo na mga bagay na kung saan na ito ay pinagbabawal. Maari na ito ay, ang nangangaso dito ay naglalakbay o hindi man, kaya mayroong pag-alinlangan at ito ay dapat iiwasan. Kaya ito'y napakahalaga ng sinasabi nating aral sa bagay na ito dahil isang mananampalataya ay maglalagay ng isang pagkain sa kanyang bibig na ito ay sadyang napakaliwanag na pinahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Ganon din, isang ebidensya sa sinasabi nating pagkakaiba-iba ng opinyon ng ating mga iskular. Walang pag-alinlangan ang kanilang pagkakaiba. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang kanilang pagkakaiba rito ay sa punto ng sinasabi nating fiqh. Ang akida ay walang pag-alinlangan, silang lahat ay nagbibigay sa tauhid, subalit ang kanilang mga fiqh
o ang pangunawa sa Quran at Sunnah, at dahil sa iba't ibang mga dalil ay nagkakaroon sila ng sinasabi nating pagkakaiba sa kanilang pang-uunawa rito ay sa kanilang ijtihad, sa kanilang pagsusumikap na maisakatuparan kung ano talaga ang katuruan ng sinasabi nating pananampalatayang Islam. Kagaya na lamang sa mga sahaba radhiyallahu anhum yarda na sila'y pinag-utusan ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, sila ay magsala doon sa sinasabi nating isang lugar. Hanggat hindi kayo umabot sa lugar na iyon ay hindi kayo magsasala. Kaya ang mga grupo, nung dumating ang oras ng Salatul Asar, ay nagsala sila sa kalagitnaan na hindi pa dumating sa lugar na iyon. At sa kabilang panig, ang isang grupo ay sinunod ang Propeta alayhi salatu wasalam na sila ay magsala sa isang lugar na iyon. Kaya ito ay mga opinyon ng mga tao na sa paligid ng Propeta alayhi salatu wasalam na sa kabila ng lahat, sila ay nagkakaroon sila ng tamang pangunawa sa Quran at Sunnah. Kaya dahil dito, maari, dahil sa kanilang pangunawa, ay maari na ito ang kanilang gagawin at ito ang kanilang gagawin. Kaya isang grupo na kung saan sila nagsala na dumating na ang Salatul Asar, dahil alam natin na sinabi ng Allah Jalla wa Ala, inna salata alal mu'minina kitaban inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Tunay na ang pagsasala sa mga mananampalataya ay naitakda sa takdang oras. Sila ay sumunod doon at walang pag-alinlangan na ito ay tama. At ang kabilang grupo na naman, sila po ay nagsala noon, dumating sila sa Banu Qurayda, at sila ay nagkita nung sa panahon ng Propeta alayhi salatu wasallam, sila ay tama. So maari dito na maaring sasabihin natin na ang bawat isa't isa ay mayroon kang pag-alinlangan na baka ito ay mali o tama. Kung sila ay mayroong dalil, patunay, ito ang ating susundin. Kaya hindi yaong opinyon ng isang tao, dahil dito ang Allah Jalla wa Ala nagsabi sa banal na Quran, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ipakita nyo ang inyong patunay, dalil mula sa Quran. Ito'y ijma ng ating mga ulama na kanilang napag-usapan, o yung sinasabi natin qiyas, dahil ito ang apat na ating pinagbabatayan. Una, yung Quran, ang Sunnah, at ang sinasabi nating ijma at ang qiyas, na kung saan pinakamalapit sa isang sitwasyon. Kaya dahil dito, ang pananampalatayang Islam ay sadyang napakaliwanag. Halimbawa, ng isang tao na kung saan siya ay talagang nakapagsagawa ng wudu, at dumating sa pagkakataon na siya ay magsasagawa ng sala, na sasabihin niya, nakautot ba ako o wala? Maaring ganun ang mangyayari, dahil magkakaroon siya ng pag-alinlangan at ito ay waswas si Shaitan. Ang pinakamahalaga na kung saan nasabi ng sugo alayhi salatu wassalam, nasabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, la yanfatil, wag kang lumabas o umalis, aw la yansarif, wag mong alisan ang pagsasala. Ano ang pinakapatunay? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Kaya kapag ikaw nagsasala at meron kang pag-alinlangan na kung ikaw ay nautot o hindi, ang sabi ng sugo alayhi salatu wasalam, kapag may nadinig ka na sinasabi nating tunog o kaya amoy, itong dalawang bagay na kung saan iyong aalisan. Kaya kapag meron kang pag-alinlangan na ikaw ba ay umutot o hindi, itong dalawang bagay na magbibigay sa iyo ng kaliwanagan na ang iyong gawain ay nasa tama at sumusunod sa sunnah ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito si Ibn Umar radhiyallahu anhu ay tinanong siya ng mga grupo ng mga tao mula sa Iraq. At tinanong nila ang tungkol sa pagpatay ng sinasabi nating flies, yung sinasabi nating mga langaw. Ano ba ang katayuan dito? Kaya dahil dito, ang mga taong iyon, dahil naghahanap sila ng sinasabi nating kanilang mga katanungan na kung saan hindi naman sadyang masabi nating mahalaga, kaya sabi ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, kayo ay nagtatanong tungkol sa dugo ng langaw, samantala na kayo ang nagpaslang sa kay Al-Hussein na apo ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Kaya dahil dito, ang isang mananampalataya ay dapat magbigay ng pahalaga sa napakahalagang bagay na kung saan ito ay magdudulot sa kanya ng kaliwanagan at magdudulot ng masabi nating kalinawan sa kanyang mga gawain. Tunay na ang sinasabi nating katapatan o ang sinasabi nating katotohanan ay talagang napakalinaw na magbibigay ng pangalaga sa atin, samantala ang pag-alilangan ay magdudulot ng pagdududa, na ito'y magdadagdag pa ng pagdududa.
Kaya dahil dito, bigyan natin ng pagpapahalaga na ang katotohanan ay ang ating pinapanindigan dahil ito'y magdudulot ng security ng ating puso at ito'y magdudulot ng tamang gawain sa ating buhay. Kaya dahil dito, ang hadith na ito ay naghimok sa atin ng disiplina sa ating mga anak, sa mabuting kaasalan na sila'y mamulat at lumaki na may magandang pag-aaral at pag-uugali. Kagaya na lamang sa itinuro ng Propeta Muhammad ﷺ sa kanyang apo na si Al-Hasan. Ang hadith na ito ay nagbibigay din ng kaalaman na nagpapahayag ukol sa pag-iwas sa mga syubha, kaduda-dudang bagay. Tulad ng ating napag-usapan na sinasabi nating innal halala bayyin wa innal haram bayyin. Ang halal ay maliwanag at ang sinasabi nating ang maliwanag din ang haram. Kaya dapat na bibigyan ng pahalaga ang pag-aaral na ito sa mga bagay na halal at upang sa gayon ating maisasagawa at pag-iwas sa mga haram. Ang hadith ay naghihimok na pangalagaan ng tao ang kanyang reliyon sa magitan ng kanyang pag-iwan sa mga bagay na walang katiyakan o nakakaduda. Upang sa gayon ay maiwasan ang pagkakasadlak at pagkagawa ng mga ipinagbabawal ng ating dakilang tagapaglikha. Ang pag-iwas sa mga nakakaduda ay sanhi ng kaginhawaan at kapanatagan. Ibig sabihin, naging mapanatag ang tao kapag iniiwasan niya ang syubha o ang mga bagay na nakakapagdududa. Ang pagtataglay ng pagmamahal ng Propeta Muhammad ﷺ at malawak na matalinhagang pananalita na kung saan ang sugo sallallahu alaihi wasallam ay bumibigkas ng maiksing salita, jawami al-qalim, na napakaikli ang salita, subalit napakalawak ng kanyang kahulugan. Kaya bilang aking paalala sa ating mga kapatid, doon na tayo sa sadyang napakaliwanag na katuruan ng Islam. Dahil minsan may mga kapatid na naghahanap pa ng ibang idadalil sa kanilang kagustuhan. Halimbawa na lamang sa sinasabi natin kasal. Ang pagkasal ay walang kasal kung walang wali. May mga kapatid na nagbibigay ng kanilang dalil dahil itong ulama na ito yung sabi niya, itong kanyang paliwanag, samantala na napakaliwanag ang sinasabi ng sugo alayhi salatu wassalam. Huwag na po tayong magkakaroon na pa ng pagdududa, kaya ang solusyon ay ang tamang pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Dahil alam po natin na ang Islam ay nandyan sa salita ng Allah at maliwanag na isinabuhay ng sugo alayhi salatu wassalam. Kaya dahil dito nasabi ng Allah Jalla wa Ala, فَإِذَا تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. At kapag kayo ay merong pagdududa o pagsasalungatan sa isang bagay na hindi maliwanag sa inyo, ibalik sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at salita ng Propeta alayhi salatu wasalam kung tunay kayo naniniwala sa Allah Jalla wa Ala at sa araw ng paghukom. Kaya dahil dito, naging maliwanag ang ating pananampalataya kapag ito ang ating naging katayuan. Kaya ang isang mananampalataya ay doon siya papanig sa sinasang-ayunan ng karamihan. Dahil may mga tao na kanilang pinapanindigan, naghahanap sila ng sinasabi nating kanilang patunay na aayon sa kanilang kagustuhan. Halimbawa na lamang sa mga taong naghanap ng patunay na ang sinasabi nating paninigarilyo ay kanilang gagawing sabi na lang natin na ipahintulutan. Samantala, ang ating mga ulama ay nagsasabi na may dalil sa Quran at Sunnah na ito ay pinagbabawal. Kaya dahil dito, ang Islam tayo ay mapapangalagaan kung nandoon tayo sa mga tao na mayroong tamang kaalaman at tamang takot sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya dahil dito, kapag tayo magtatanong sa mga bagay na ito, nandiyan ang fatawa ni Sheikh bin Baz rahimahullah, si Sheikh Uthaymin rahimahullah, na kung saan ang kanilang mga aklat ay naiwan sa pagbibigay ng tamang paliwanag dahil sila yung mga tao na may tamang kaalaman at tamang pangunawa sa pananampalataya. Kaya ang isang mananampalataya ay doon siya sa mga taong sigurado ang kanilang kaalaman na kanilang isinasabuhay. Mayroong mga tao na napakalawak ang kanyang kaalaman, subalit nakakalungkot na ang kanyang isinasabuhay ay katiting po lamang. Dahil dito, ang isang mananampalataya ay magsusumikap sa bawat araw, sa bawat minuto na matamo ang kaalaman, dahil alam natin na ang paghanap ng kaalaman ay dahilan na tayo ay maging malapit sa Allah Jalla wa Ala, at ito ang ilaw na magbibigay sa atin ng liwanag na tahakin ang tuwid na landas at
Naway pagpalain ng Allah Jalla wa'ala ang ating pagtitipon na ito. Ito isang maikli at madali ang pagpapaliwanag ng hadith. Subalit sa karagdagang mga kaalaman, nandyan ang mga aklat ng ating mga ulama na kung saan ito ay nagbibigay ng paliwanag hinggil sa hadith na ito na sadyang maging malawak at lubusan pa nating maunawaan. Naway pagpalain ng Allah Jalla wa'ala ang ating gabi o saan man tayo naroroon o anuman ang ating katayuan na tayo ay tatahak sa tuwid na landas. Ang landas na ibinigay ng Allah Jalla wa'ala na magbibigay ng liwanag habang tayo nabubuhay hanggang sa dadalhin tayo sa libingan. Ito ang katotohanan ng Islam na magbibigay ng tamang paraan at alituntunin na tatahakin ng bawat isa't isa. Kaya tayo magpasalamat sa Allah Jalla wa'ala at ating gagampanan ang ating tungkulin na may lubusang pagsuko at pagsamba na ginagawa natin alang-alang sa ating dakilang tagapaglikha. Nawa, ito ay lubusang naunawaan at anumang pagkakamali at pagkukulang, ito ay saganang mula sa akin at sa ating kalabang Satanas at anumang kabutihan, ito ay mula sa Allah Jalla wa'ala sa kanyang pananampalataya na kanyang itinuro sa kanyang sugo na kanilang ipinahayag sa atin na tayo ay maging tauhan na tao na sadyang inihanda ang ating kaligtasan para sa kabilang buhay upang matamo natin ang habag at awa ng ating dakilang tagapaglikha sa araw ng paghuhukom. At ang Allah ang siyang lubusan ng kakaalam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه بنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أراه يطيب وأنر طريقي كي أراه يطيب